Hindi, ngayong araw na ito, 10:00 na. Yes, yes po. Hindi ka na mag-aantay ng ilang araw pa. Ngayon na, Mm. ipapatupad na nila yan. Alam mo yan, sabi nila magtiwala sa impeachment. Kung kayo nga, hindi nyo malaman kung anong gagawin nyo. Umaga ba? Hapon? Hapon? Balik sa umaga? Ano ba yan? Ibig sabihin, walang galang na sa inyo. I think you're not using your common sense. Napakadali lamang yan. Sabi nyo, magtiwala sa proseso. Paano magtitiwala ang taong bayan? Nawawala na nga ng sa nakikita nila nangyari. Unang-una, presiding officer. Kung hindi marunong, kumakampi sa prosecution. Mga bagay na hindi dapat mangyari, pinapabayaan niya mangyari. Ito naman prosecution, wala nang ginawa ito, kundi manira. Hindi pinapadaan sa mga testigo niya. Kung hindi mga pasaring, kung ano mga snide remarks, kung ano mga kampanya, hindi niya kinokontempt. Wala tapos sabi mo, magtiwala. Sa tingin ko, pati sa inyo, hindi na nagtitiwala pag ganyan kayo ng ganyan. Doon lang nga sa palipat-lipat ninyo nagkaukus kayo, nagseryosong usapan, merong mga seryosong dahilan, bakit kailangan ng hapon? Ayun, nilipat sa hapon. Wala pang 2 linggo, eto na naman, lipat na naman sa mga kahit anong gawin nyo dyan. Lipat yung sa umaga sa hapon. Unang-una, wala kang batayan yung mga artikulo, kaya hindi ba sinasabi natin? Ilang article 1 na yan, dapat dinidismiss nyo na yan. Kasi wala nang batayan ng pagdemanda kay Inday Sara. Kaugnay sa isang di umanong irregularidad na findings ng COA. Sinasabi na nga ng COA, ng mga testigo nyo, na hindi naman pinal ang inyong findings na may irregularity kasi pwede pang ma-reverse, pwede pang mapalitan na hindi naman pala. So, anong ginagawa natin sa impeachment? Kaya sabi ko, kayo mga prosecution, yung palaging kinakantsaban niya si Robin na one-sided, binabago nyo lang Sinasabi niya, ang bobo ni Robin, hindi nyo iniintindi sinasabi niya. Yes. Sinasabi po natin, hindi pa nakakapagpahinga sa kagulat-gulat na kagimbal-gimbal na pangyayari kung saan estudyante ang bumabaril sa kapahaling tulad o kaparehong estudyante nung nagganap sa Nueva Ecija. Nadagdagan yung sa Tacloban. Pagkatapos meron na naman at tingnan niyo ang pagitan yung isa June, the first one. Sumunod August. Wala pang 2 buwan yun. At yung pangatlo, yung dyan sa Zamboanga, Ateneo de Zamboanga. Parang wala pang 2 linggo, meron na naman. Hindi po ba ito talagang kung kayo ay magulang o kayo ay guardian, talagang mangangamba kayo sa panganib na nakaabang sa mga anak. Sapagkat supposed to be ang eskwelahan natin yun ang pinaka-safe na lugar, maliban pa sa bahay at sa simbahan. Pero dahil sa mga sumusunod na pagbabaril, kung saan may mga nasaktan, yung pangalawang insidente involving yung girlfriend niya, yung pangatlo dalawang baril ang hawak pa nung estudyante at mukhang nanggaling pa sa ama. O madalit sabi, itong mga kalakarang ganito. Talagang hindi lamang dahil na sinabi natin, mangangamba ang isang magulang. Kung hindi, iisipin mo, sa bawat sandali na umalis ang bata sa bahay mo, kung ito bang anak mo makakabalik pa ba ito? Masyadong mapanganib po yung pagganon. Kaya kailangan, siguro, tingnan natin kung ano ang nasa loob at ano ang mga nag-trigger nito. Gaya ng sinasabi ko niya sa pamagat ko, dapat tatanggalin natin kung ano nag-trigger nito. Otherwise, pag yung mga causes na yan, pinanggalingan na yan, ay mananatili dyan, palagi na lang tayong gawin. Tuloy mo, sinasabi po natin,
Kung kayo ay nagmamasid sa naganap na mga sunod-sunod na trahedya o pamamaril, mag-iisip kayo, ano ba talaga nangyari? Sa totoo lang, mahirap hanapin ang kasagutan sa mga katanungan na bumabagabag sa ating loob. Kasi, ang unang tatanungin mo, teka muna, bakit nagkaganyan yung batang yan? Ano ba ang naging kasaysayan niya? Paano ba siya pinalaki ng kanyang mga magulang? Ano ba ang environment sa loob ng kanyang pamilya? Pangalawa, paano nakapasok yung mga baril na yan? Saan ang galing yung mga baril na yan? Hindi ba nagbabantay yung mga eskwelahan dyan? Na pwede na lamang makapasok yung mga sandatang mga kapatay? Pangatlo, saan ang galing ang mga baril na yun? Sa loob ng pamilya, nabili sa labas, iniram sa labas. Maraming katanungan ang mahirap sagutin. Kaya sabi ko, habang ang ating pamahalaan ay hinahanap ang punot dulo nito at kung anong maaaring solusyon ang may bibigay, sabi ko po tingnan kaya natin, i-consider natin itong mga bagay-bagay na napagmasdan natin at naisip natin kung makakatulong ito. Tuloy mo na kung ano yung mga kalakaran na maaari nating subukan at gawin upang mahinto ang ganitong mga trahedya. Shall we? Yan ang tanong, hindi yung shall we. Shall we? Ano ba yung question mark Ganito po yun. Ang sinasabi po natin, ito yung mga kalakaran na po pwede natin ngayon. Unang-una, ang pamahalaan ay mandatong magbigay ng proteksyon sa mga sinasakupan nito. Ibig sabihin, mga mamamayan, may kasama ng mga estudyante. Yes. Kaya dapat, unang tanong, paano nakapasok yung mga armas doon? Saan ang galing? Sa ilalim ng ating batas, kailangan may lisensya ka para magkaroon ka ng armas. Magkaroon ka ng karapatan na hindi lang mabigyan o makabili ng armas, kundi mahawakan mo ng possession. Anong nangyari? Kasi sinasabi doon sa pangatlong insidente, nanggaling sa magulang na isang customs official. Teka muna. Dapat, kung ganyan na nangyari, kailangan, unang-una, bibigyan mo ng stiffer penalty, mas matinding kaparusahan. Yung mga may hawak ng armas na nabigyan ng gobyerno ng karapatan na humawak ng armas, gamitin, na ingatan nila sa kanilang mga whatever kung saan nila tinatago yung mga baril na yun. At pag sila ay naging negligent, ay dapat talaga silang managot. Ganon din po, naiisip din natin na kasi tandaan ninyo, tayong lahat ay dumaan sa pagkabata. Tayo'y lumaki. At ang unang mga influensya natin, ang ating mga iniidolo, mga magulang natin. At kung ano ang pamamaraan ng pagpapalaki sa atin, iyon ay makaka-influensya sa atin. Kung tayo pinalaking mabuting bata, mabuti rin tayo. Pag pinalaki tayo na nakikita natin ang kasinungalingan sa loob ng bahay, ang karahasan, masasanay tayo. Iisipin ng mga bata, okay lang yan. Part of growing up. Ang galit sabi, yung pamilya, ang bahay natin, supposed to be yan ang pinaka-safe na lugar. Maliban pa dun sa simbahan at sa eskwela. At kaya, dapat, yung bahay na yan, ang magiging pugad, pinanggagalingan ng lahat ng mga magagandang katangian sa tao.
magagandang asal, Mm. yung respeto, yung disiplina, yung pag kakalinga sa kapwa, yung kababaan ng loob, yung paggalang sa matatanda. Madaling sabi, lahat ng mga tinuro ng ating mga kanya-kanyang reliyon, sapagkat wala akong reliyon na hindi na nagturo ng kabutihan. Mm. Yan lahat ng yan. Pag yan po'y namamayani, namumukadkad sa loob ng bahay, eh talagang lalaki kayong matino. Kaya dapat yung simula ng pag-shape o develop ang ugali ng isang bata ay manggagaling dyan. At pag napunta ka sa eskwela, nadadagdagan pa yan. Mm. Ang nangyayari ngayon, eh meron ding mga impluensya sa labas ng bahay. Ano yun? O ngayon, nasa ano tayo eh, high-tech. Mm. Yung mga batang yan, nandiyan yan, classified yan as Gen Zs. Mula 14 hanggang 22. Yes. Yan ang mga Gen Z. Yung iba, 23 up, mga millennials na yon. Mm. At itong mga Gen Z ito, hindi mo nga maintindihan paano magkakaroon ng ganyan dahil itong mga ito, nakatutok sa kanila mga gadgets. Hi, ano nga yan? Eh, kung yung apo ko nga, kalit-lit. Mm. Hindi mo makakausap eh. Pag nakatutok sa kanyang computer o whatever na hawak niya, Mm. pagdating ng 4 na taong gulang, wala na. Suplado na. Pero nung mga bata pa, talaga na, grandpa, grandma, daddy. Pero pagdating ng 4 na taong gulang, wala na, iba na ang interes. Mm. Ngayon, magtataka ka, bakit itong mga Gen Z magkakaroon ng gano'n? Sinasabi, marami daw ng mga online games na nakaka-impluensya. Kasi hindi ko alam yung mga online games niya. Pero meron Yes. daw nagpo-propagate ng karahasan. Eh, dapat i-ban yan, permanente. Hindi po pwedeng payagan yan. At yung eskwelahan din, pati na simbahan, lahat ng mga nagtuturo, mga otoridad, eh kailangan gawin din nila yung trabaho nila. Hindi po pwedeng turo-turo ka lang. Kasi, kumbaga, ikaw ang second family home ng mga yan. So, hindi dapat magkakaiba ang pamamaraan ng pagpapalaki ninyo at pagturo sa mga batang yan. Kasi magugulat ka, biro mo, mga batang ito, busy na nga sa mga gadgets nila, Mm. busy pa sa pag-aaral. May isip pa nilang pumatay ng tao, magugulat ka eh. Something is wrong somewhere. Kaya kailangan, ang isa sa mga nakikita natin, meron silang mga ginagaya, meron silang mga na-observe na pwede nilang gawin dahil ito ay, hindi dahil ito ay mabuti, kundi masama, pero nakakaligtas sila ng kaparusahan. Gaya ng ang nangyayari sa ating lipunan. Mm. Nakaw dito, nakaw doon, ng mga opisyalis na pinagkatiwalaan natin. Hindi may demanda yung mga dapat na idemanda. Pinagtatakpan. Yung mga yan, malaking influence sa mga bata. If they can get away with murder, sinasabi nila, I can also get away with it. Mm. Kasi yan ang naging kultura. Madalit sabi, ito pong lahat ng ito. Kailangan yung pamilya, mga magulang, yung mga nandiyan sa eskwelahan, yung gobyerno, yung mga nasa simbahan. So alam niyo, yung mga nasa simbahan, yung mga pare, mga pastor, yung mga kung ano-ano pa na nagpo-propagate ng kanilang faith. Dapat sila rin maging huwaran. Kailangan ng buhay nila, nakikita rin. Kumbaga, they have to live their faith. Hindi pwedeng sinasabi kang ganito, ibang ginagawa mo. Kaya yan, lahat ng yan ay na-expose sa mga bata. At yan sa tingin ko ang nagiging daan upang yung sinuwalang maganda sa bahay ay nababago. Kaya habang hinahanap natin ng solusyon, siguro
bumalik tayo. Alam po ninyo, sabi nga ng mga panahon, kaming mga sa panahon na yon, mga tawag nila sa amin, boomers, pinapalo kami. Isang tingin lang na magulang namin wala na. Takot ka na. Ngayon walang takot ng mga bata. Nakikipag-debate sa inyo. They will argue with you. What is right or what's wrong? Noon hindi, sumusunod kami. Kung hindi, ang pamalo, sinturon, nakaabang sa'yo. Kaya ngayon wala na madidimanda ka pag pinalo mo. Kaya yun ang nagiging problema natin. So sa tingin ko, balikan natin. Alam po ninyo, yung golden rule na tinatawag, huwag mong gawin sa iba ang ayaw gawin sa'yo. Pag yan ang naging panuntunan mo sa buhay, sa araw-araw, maniwala ka, hindi ka magkakaroon ng maling galaw. At saka yung mga tinuro sa atin, tayo, di ba, na-expose tayo, mga katikismo niya, sa magulang natin, kung yan ay gagawin lang natin, maniwala kayo. Matitino tayong lahat. Clean living. Yan ang nakikita natin. So, ano tayo gawin natin? Pwede ba gawin natin? Habang tayo naghihintay dyan sa mga ginagawa nilang pagsusuri. Kasi yung mga psychologists na yan, mga psychiatrists na yan, iba-iba ang kanila sasabihin. Ang iba sabi nila, mental health, diferensya utak niya. Yung iba naman, na-influence yan ng ganito. Ng mga walang hiya mga politiko. Yung iba sa online, nahikayat sila na pumatay dahil dyan. Kung ano-ano, iba-iba sasabihin. Pero sa totoo lang, if we go back to the old concept of values na natutuhan tayo mga bata pa, hindi tayo malalayo sa daan ng kabutihan. Yan. Kaya nga nang diniscuss natin, maraming mga factors yan. Ito namang mga, puro lang naman salita yung mga yan. Matagal ko na rin narinig yan, hindi naman nilang ginagawa. Nandiyan pa rin. Ayan. Samantala, Attorney Sal, hinimok naman ni Senate President Sherwin Gatchalian ang DepEd na agad punan ang 133 na mga bagong plantilla positions para mapalakas ang suporta at specialized services para sa mga learners na may disability or kapansanan. Kabilang ang mga bagong posisyon, mga Senior Education Program Specialist, Education Program Specialist 2, Physical Therapist at Occupational Therapist, na inaasahang tutulong sa mas maayos na paghatid ng mga kinakailangang programa at serbisyo. Lalo na po dito po, Attorney Sal, sa mga schools na may mga kabataan with special needs po. Ano pong komento ninyo dito? Kung nakikinig ka dun sa mga sinabi ko, yun ang kailangan natin. Yan isang party lamang yan. Kahit anong gawin mo niya, kung hindi ito kasama doon sa mga napag-usapan natin kanina, wala rin yan. Kahit pa matuto yung mga yan, ang katotohanan niyan, yung gobyerno kulang ang kanilang pagkuha ng mga basura. Kaya nagkalat yan ever since yan ang problema. Sabi nila, waste disposal. Ang dapat na i-dispose ninyo, yung mga walang iyang mga nakaupo. Yun ang dapat na i-dispose para mabago ang kalakaran natin dito sa ating bansa. Puro, paulit-ulit lang yan, Sus Maria Jose. Elementarya pa yata ako, naririnig ko na yung problema yan. Hindi, ngayong araw na ito, 10:00 na. Yes po. Hindi ka na mag-aantay na ilang araw pa. Ngayon na, ipapatupad na nila yan. Alam mo yan. Sabi nila magtiwala sa impeachment. Kung kayo nga, hindi nyo malaman kung anong gagawin nyo. Umaga ba? Hapon? Balik sa umaga? Ano ba yan? Ibig sabihin, walang galang na sa inyo. I think you're not using your common sense. Napakadali lamang yan. Sabi nyo, magtiwala sa proseso. Paano magtitiwala ang taong bayan? Nawawala na nga ng sa nakikita nila nangyari. Unang-una, presiding officer. Kung hindi marunong, kumakampi sa prosecution. Mga bagay na hindi dapat mangyari, pinapabayaan niya mangyari. Ito naman prosecution, wala nang ginawa ito, kundi manira.
Hindi pinapadaan sa mga testigo niya. Mm. Kung hindi mga pasaring, kung ano mga snide remarks, kung ano mga kampanya, hindi niya kinokontempt. Wala eh. Mm. Tapos sabihin mo, tiwala. Eh, sa tingin ko, pati sa inyo, hindi na nagtitiwala pag ganyan kayo ng ganyan. Eh, doon lang nga sa palipat-lipat ninyo eh. Nagkaukus kayo, nagseryosong usapan, merong mga seryosong dahilan, bakit kailangan ng hapon. Ayun, nilipat sa hapon. Wala pang 2 linggo, eto na naman, lipat na naman sa mga kahit anong gawin nyo dyan. Lipat yung sa umaga sa hapon. Eh, unang-una, wala kang batayan yung mga artikulo, kaya hindi ba sinasabi natin? Mm. Ilang article 1 na yan, dapat dinidismiss nyo na yan. Kasi wala nang batayan ng pagdemanda kay Inday Sara. Kaugnay sa isang di umanong irregularidad na findings ng COA. Eh sinasabi na nga ng COA, ng mga testigo nyo, na hindi naman pinal ang inyong findings na may irregularity kasi pwede pang ma-reverse, pwede pang mapalitan na hindi naman pala. O so anong ginagawa natin sa impeachment? Kaya sabi ko nga, kayo mga prosecution, yung palaging kinakantsaban niya si Robin na one-sided, binabago nyo lang eh. Sinasabi niya, ang bobo ni Robin. Hindi nyo iniintindi sinasabi niya. Yung unang-una, nung sinabi niya one-sided, kaugnay yan, doon sa nagpipresenta kayo ng mga testigo na may mga kaso, mga kasong mga perjury, nagsinungaling, na nung kayo'y pinuna, ang sagot nyo, eh hindi pa naman ano yan, final. Hindi pa naman final ang conviction. Kaya ang balik sa kanila ni Robin, bakit kayo? Bakit kayo pinakikialaman ninyo yung ating proseso dito sa Senado? Hindi pa naman convicted yung mga kasama namin, pero gusto ninyo na wag nang bumoto. Yun ang sinasabing one-sidedness, another thing. Ang sinasabi niya pa, kayong mga prosecution, hindi lamang prosecutorial ang inyong tungkulin. Napag-aralan natin sa College of Law yan, mga abogado. Pag nakita nyo, kahit na kayo taga-usip, pareho ni Digong nung panahon niya, nakakita siya na mali ang final, walang ebidensya at nagsisinungaling. Siya mismo ang nagsasagawa ng isang motion para i-dismiss ang kaso. Ngayon na nakita niyo, walang basis ang Article 1. Bakit hindi kayo mag-file ng motion to dismiss? I-file nyo na lang kung final na yung irregularity ng paggastos ng confidential funds. Ang depensa ganun din, pwede rin kayo mag-file ng motion to dismiss. Katunayan, ang impeachment court, on its own, pwedeng i-dismiss yan. Sui generis kayo. At saka, bakit ba kayo naglilitis? Para hanapin kung totoo na nagkasala. Ito nga, sinasabi na nga, hindi pa ho alam kung nagkasala. Bakit nyo dinidibanda? Ay, naku, talagang. Ayaw ko ba? At yun nga, Attorney Sal, mamaya-maya ay magsisimula na ulit ang Senate Impeachment Court sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Isa nga pala, Yes. meron isang bugoy na kongresista dyan. Nagre-reklamo. Bakit daw araw-araw ako nandun? Kasi tinanong yata siya. Meron yata akong komentaryo. Sabi niya, hindi ko alam kung anong bahagi ang napanood niya kasi nakikita ko natutulog siya. Oo. Hindi kaya doon. Kaya sabi sa akin, ano masasabi niya sa sinabi ng kongresistang ano? Alam niyo, sagot ko, I do not respond to nonsensical remarks made by a fired official for corruption. Hindi ako nagbibigay ng mga pagsagot sa mga komentaryo ng walang batayan ng isang opisyal na tinanggal sa katiwalian. Unang-una, common sense will tell you. Araw-araw nandyan ako, di ba? Araw-araw ini-interview ko ng mga reporters at araw-araw tinatanong nila ako sa bawat bahagi ng mga nangyari dyan. Kung natutulog ako, bakit ko nasasagot lahat ang katanungan nila? Di sana hindi. Yun ang tinatawag na common sense. Yeah. Kasi alam mo, pag nandiyan ka sa loob, yes, pag ikaw halimbawa, pumikit ang mata mo, hindi ibig sabihin tulog ka. Kuminsan, yung isang pinakita dyan na tutulog ako,
nakatingin ako sa telepono. Siyempre, nakatingin ako sa baba. Akala nila tulog ako. Pa- Naghahanap lang parang ano yan yung pag-judge ko. Pero pati pag-judge ko, pinagkaka-awayan nila. Pinagkakagulo nila. Talaga mga karakter talaga itong mga palibasa, wala silang may tapon na issue sa akin on corruption, on anything when I was a government official. Kaya naghahanap sila ng mga nonsensical, irrelevant. Parang na may personal na attorney. Kahit nga yung personal, hindi nila alam. Lalo niya lang ako pinasisikat. Ayan. Kumusta po kayong lahat dyan? Basta manatili lang kayong malusog Mm. at huwag kayo masyadong nagpo-problema. Hayaan nyo na lang ganyan talaga ang buhay. Kami rito, tingnan nyo mo. Kahit na anong hagupit, nakatayo pa rin kami. Ayan. Kahit na binabaha. O kahapon, nandiyan kami sa Carlo. Yes, attorney. Kaya ako nangayamot kasi nandun na naman kami sa ibang barangay. Namumudmud ng mga kaibigan natin na mga generous. Nagbibigay ng kung ano-ano. Pero wala akong nakikitang gobyerno na gumagawa nun. Kailangan pa yung mga pribadong mamamayan. Nandiyan kami sa barangay, Immaculate Conception kahapon. Sa Hillcrest. Taming maawa ka talaga sa tao. Tapos sasabihin na rin yung mga survey na nag-improve. Sus, Mariose. Pumunta kayo sa mga depressed area. Sumulong kayo sa baha. Talaga namang mga... Ay, no. Yan ang manood. Punta kayo sa kalsada. Kahapon. Lahat. Yes. Kailan ang balik ko ni kailan matatapos ang paghirap natin? Sabi ko, hanggat hindi kayo lumalabas sa kalsada, mananatili ang ganyang problema. Tawanan sila. Lumabas kayo kasi sa kalsada. Mapayapa. Araw-araw tayong lumabas. At saka yun namang mga tinatawagan ko naman yung mga di manong leader na kontra sa katiwalian, kontra sa lahat ng bagay na masama. Lumabas kayo sakali, manguna kayo. Kasi ang tao, naghahanap ng leader sa kalsada. Ayan. Wala Hindi gaya ng panahon namin. Lahat ng mga leader, senador, kongresista, na kontra, pare, kahit na sino. Ordinaryo tao, nasa kalsada araw-araw. Hindi ayos natin, matapos. Ayan, iba na din yung panahon ngayon, attorney. Kahit nung na-remember ko po nung time ng corona impeachment, parang mga nag-pro-protesta sa labas. Pero ngayon, parang nasa social media silang lahat, Attorney Sal. Doon na sila nagko-komento. Puro social media kasi yan kasi ang conveniente. Ano ka lang, papitik-pitik ka lang ng mo Keyboard warrior, yan po. Kaya wala nangyayari sa atin. Ayan po. At muli, maraming salamat po, Attorney Sal, sa naging talakay natin ngayong umaga. At syempre, saan ka pa? Pupunta po ba kayo ngayon sa impeachment court, Attorney? Pero meron akong guesting sa bilyonaryo kay Attorney Karen Imeno. Mga alas 10:30 yun. 10 to 10:30 ngayon, tatakbo na ako doon. After the bilyonaryo, yan, diretso na ako sa Senado. Ayan. Kasi hinahanap pa rin po yung assessment nyo everyday ng mga kababayan natin, lalo na yung mga tagasunod at tagapanood. At muli ang dasal naman ng mga tao doon, yung mga detractors, pati yung mga senador na ayaw sa akin. Kung po pwede, wag na ako pumunta ron, nakakayamot na. Ang presensya ko, nayayamot na sila. Hindi sila makadiskarte kasi pag meron silang sinabi na hindi katanggap-tanggap, ay mga reporters, tatanungin ako, di banat naman ako. Ayaw na ayaw nila sa akin.